ito yung viral na kumakalat ngayon sa social media na nag-lockdown ang kanilang mga ari. Tapos ang masakla pa dito, nag-sex sila and hindi sila tunay na mag-asawa. Tapos Muslim and yung babae daw ay mayroong asawa. So, ano ba to? Karma ba to? Ano nangyari? At bakit nga ba sila nag-lock? So, panoorin natin ang paliwanag ni Dr. Crisel Luna kasi isa siyang expert pagdating sa mga ganitong usapin. Bakit nga ba nag-lock? At bakit nangyari ang ganitong sitwasyon? Kailangan ba nating mag-ingat lalong-lalo na doon sa mga kalalakihan or kababaihan na makipag-sex sa iba? Di ba parang nakakatakot yun? So panoorin natin kung ano yung paliwanag ni Dr. Crisel Luna at credit to the owner from Crisel Luna. Ilalagay ko na lamang po yung link sa ating description kung gusto niyo pong mapanood ng buo yung paliwanag ni Dr. Crisel Luna. Let's go! Hala, may nag-lock na naman. Kanino kaya yung susi? Ang ganda ng tanong ni Crisel Luna. Nasaan daw kaya yung susi kasi nag-lock, di ba? Ginawang biro. At alam niyo ba, marami nagsasabi na content lang daw yung ginawang ganito. Yung nangyaring ganito, content lang ba talaga? Kasi marami akong nabasa sa comment section na content lang yung ginawang ganito. Pero hindi ko masasabi na content talaga to. Kasi alam niyo na kung bakit. Sumuka ng dugo yung babae. Ewan ko ba, kung content lang talaga to. Let's go, panoorin natin. Joke lang po. So kung makikita ninyo, iyak ng iyak yung naka-stripe kasi yun yung tunay na asawa. At yung dalawa kawawa talaga. Balita ko, pareho daw may asawa to. Kayo talaga. Oh, sabi ni Dr. Crisel Luna, akala ko yung babae lang yung may asawa. Pero yung lalaki din pala may asawa din. Tigil-tigilan nyo na nga yung pag-cheat, naku. Pero syempre, yan, pinagalitan na ni Crisel Luna. sa issue na yan. Ang pag-uusapan natin ay yung vaginismus. Ano nga ba ito? Yun pala daw yung tawag sa pag nag-lock yung ari, vaginismus. O yung involuntaryo o yung walang kontrol na pag-tighten o pag-contract ng mga vagina muscles natin. Kadalasang nangyayari ito kapag nag-a-attempt na magpasok ng kung ano man dito. Kagaya na lang nung penis, nung tampon, o kaya naman... Yan. Kaya wag basta-basta pasok sa kung ano-anong mga sa alaga ninyo, lalo na mga girls dyan, ha? Huwag kayong basta-basta papasok dyan. Ingatan ninyo. Mga medical instruments. May dalawang klaseng vaginismus. Andyan yung primary, kung saan mula sa umpisa pa lang, hindi na magawang mag-penetrate ng kahit ano pa man dito. Andyan din yung secondary, kung saan, dahil sa mga naging infection, trauma, o kaya naman hormonal changes, nagkaroon ng vaginismus. Hindi pa malinaw yung talagang cause nito. Pero ilan sa mga factors na maaaring mag-contribute dito, andyan yung pagkakaroon ng mga anxiety disorders, pwede din dahil sa mga previous surgery, o kaya naman dahil sa mga childbirth injuries, pwede din dahil may takot o kaya naman may negative feelings about ito yung mga dahil nagkaroon sa past ng mga sexual abuse, o kaya naman ng trauma. Anong mga simptomas nito? Andyan yung pagkakaroon ng discomfort o kaya naman ng pananakit during vaginal penetration, o kaya naman hindi magawang makipagtalik at hindi din magawa yung pelvic exam dahil sa muscle spasms. May treatment pa ba ito? Ito, tanong nga, may gamot pa ba to? Meron naman. Ilan sa mga ito ay ang counseling. Counseling. Pag mga ganyan na problema ninyo, magpa-cancel na kayo. Therapy at pelvic floor exercises. Yan. Ang tanong, nai-stuck ba talaga yung penis dito? Ito yung tanong. Bakit nga? Nai-stuck ba talaga? Bakit nga naglalak? Posible naman, pero tandaan sobrang rare lang ng pangyayaring ito. Ito, nangyayari daw talaga to, pero napakabihira, hindi yun madalas. Kaya yung malas mo kapag nangyari sa buhay mo yan, kasi possible na ikamatay mo, ikaputol ng ari mo, di ba? Ito, ang tawag dito ay penis captivus. Captivus. Kung mangyari man ito, dapat kalma lang at
O yan, Hintayin kapag nyo mag-relax yung mga yan, heto yung payo ni Doc ha. Kapag nangyari daw sa inyo, halimbawa nangyari, kumalma ka lang, kalmahan mo. Huwag mong isagad, kalma lang, kalma. muscles Then? nyo pareho. Pero kung hindi talaga ito matatanggal, tumakbo na sa pinakamalapit na ospital. Oo, yan. Ito nangyari to kay Shaina Magdayo at saka kay John Lloyd Cruz. Ito ata yun, silang dalawa tayo, di ba? Ang masama nito, tumakbo sila sa hospital. Ang problema nito, nakakahiya naman sila. Buti yung dalawa is, nung time na yun ay magjowa ata sila. Pero kung yung time na yun is may kanya-kanya silang jowa o asawa, lagot na, di ba? Pupunta ka sa hospital, ganun ang sitwasyon mo. Hinay-hinay lang sa pakikipagtata. Hinay-hinay At ha. iwasan na din yung pangloloko. Naku, gets ba? Okay. Lesson learned. Huwag basta-basta makikipagtalik kung kani-kanino dahil possible na malakyan. Diba? Kasi hindi naman natin inaasahan, napaka-rare man yan, pero masama nito dumating sa punto na ganun yung sitwasyon na mangyari sa'yo. At kapag ganun yung sitwasyon na nangyari sa'yo na mangyari, pwede kang mamatay. Kung mabuhay ka man, nakakahiya na. Sobrang nakakahiya. Ngayon, sa mga nagsasabi na content lang ang ganitong video, possible na content lang to, alam niyo kung bakit? Kasi Muslim to. So, parang kino-content lang nila na ipalabas sa buong Muslim area na bawal kang makipagtalik sa hindi mo talaga asawa at kapag ginawa mo yun, may karmang darating sa'yo. Yun yung gustong iparating ng video na to. At hindi ko rin masasabi na content lang kasi sobra yung may video kasi na to na suka ng dugo yung babae. So kung kayo, ano masasabi nyo? Content lang ba talaga to? Or totoong nangyari talaga to? I-comment nyo na sa ating comment section.